Pagkatapos ng 4 na araw na paglilinis namin ni ate ko ng bahay, nagpahinga lamang ako ng 1 araw at ngayon namang araw, maglilinis ulit kami pero ibang bahay na to at ang makakasama ko nga ang aking asawa tapos ang aking anak. Kung mapapansin nyo dito nga sa labas ng bahay ay sobrang tataas nga ng mga damo kasi bago ipalinis ito ng may-ari, 2 hanggang 3 buwan at wala palang nakatirang tao dito. Ito ay bahay na walang nakatira tapos konti lang din yung gamit kaya konti lang din yung lilinisin namin, mga ali-alikabok lamang. Ang medyo marumi lang talaga yung mga CR tapos dun nga sa labas kasi matataas na yung mga damo. Siguro mga ilang beses na akong nakasama ng maglinis dito kay paring Nikki. Yung last ko nga nasama, sinama ko rin yung aking mga kapatid na galing ng baler, kami yung naglinis dito. At ito nga, nahihirapan na si paring Nikki na buksan itong CR dahil yung pinto ay pinagpahayan na nga ng mga anay. At ako naman, habang hinihintay ko naman dyan na luminaw nga itong tubig kasi nga kulay brown pa dahil ilang buwan nga na hindi nagamit, nilinis ko muna itong gasol o yung kalan na aking paglulutuan ng aming pagkain. Nakakalinis nga naming mabuti itong bahay kapag pumupunta kami kasi nga walang nakatira dito tapos 2 hanggang 3 buwan nga bago ipalinis ng may-ari. Tapos nagbabaon din kami ng mga sabon at basahan na gagamitin namin panglinis dito kasi wala ngang nakatira. Tapos nagbabaon na rin kami ng mga pagkain tapos dito ko na nga lamang lulutuin at yan nga pinapakalinis kong mabuti dito sa may lababo kasi dito sa may taas medyo meron na rin mga anay tapos meron ngang mga langgam kahit wala namang nakatira. Katapos ko dito sa may bandang lababo, lilipat naman ako dito sa may lamesa dahil dito ko nga ipapatong yung mga pagkain at si paring Nikki naman inuna niyang linisin dito nga sa may kusina itong CR at yan nga isa-isa ko nang nilabas yung aking mga lulutuin dahil unti-unti na ngang lumilinaw itong tubig. So, kahit malinaw na nga itong tubig, hindi namin to ginagamit sa aming pagluluto. Ginagamit ko lamang itong tubig dito sa may lababo, panghugas ng mga plato, tapos panghugas nga nitong aking mga lulutuin. At yan nga, mag-uumpisa na akong magluto dahil hindi pa kami kumain ng umagahan. Ulan kasi ngayong araw, kaya akala ko hindi na kami matutuloy na maglinis, pero sabi nga ni paring Nikki, uunahin na raw namin dito sa loob ng bahay at kapag tumigil o medyo tumila yung ulan, saka na lamang daw siya mag-grass cutter sa labas nga ng mga damo. Habang busy nga ako sa pagluluto dito sa kusina, tapos pinagsasabay ko na rin yung paglilinis habang ako nga ay nagluluto, si paring Nikki naman, tapos yung anak ko na si Kuya Bimbi, busy naman sila sa paglilinis dito nga sa loob ng bahay. Dali lang namang maglinis dito sa loob nga ng bahay dahil walang nakatira. Mga ali-alikabok lamang yung aming aalisin. Pero syempre lahat ng mga gagamitin namin ng mga plato, kutsara, baso, kailangan ko munang pakalinis ng mabuti dahil wala ngang nakatira dito. At ito nga, luto na yung aking sinaing at nagluluto naman ako ng hotdog at habang hinihintay ko nga na maluto ay naghihiwa na rin ako ng mga rekado na aking lulutuin dahil magluluto naman ako ng adobo para nga sa aming pananghalian. Nung naluto ko na or naprito ko na yung baon namin na hotdog, sinabi ko nga na kumain na kami ng umagahan para may lakas kami dito nga sa paglilinis ng bahay. At pagkatapos naman ang lulutuin ko nga itong adobo na uulamin namin para sa pananghalian. Habang niluluto ko nga itong adobo para sa aming pananghalian ay sa wakas tumigil din yung malakas na ulan at nakapag-grass cutter na nga si paring Nikki dito sa labas ng bahay. At nung kinahapunan na, nung uuwi na kami, di na kami makauwi kasi nga nabalaho yung gulong ni paring Nikki dito sa lupa.